Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, sinabi ni Constancia kay Pipita na hiwalayan niya si Protasio pagdating sa bahay. Sa pagkakataong yon, nagtaka si Protasio sa isinumbong ni Alejandra na nakita niya si Nugnog at nagulat na lamang nang sabihin ni Constancia na maghiwalay sila ng tulugan. Nalaman naman ni Alejandra na ang damit ni Constancia ang pasalubong sa kanya. Dahil sa pagtawag ni Alejandra kay Constancia, nalaman niyang nasa restaurant lang si Pala. Narinig ni Nugnog ang usapan ng dalawa. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Magkapitbahay na nag-iinggitan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Teka, hindi kaya si Aling Alejandra ang nagsabi kay Auntie na maghahanap ng ibang asawain si Uncle kapag hindi siya uuwi? Talagang galit sa akin ang auntie mo, Nognog. Wala naman siyang pinuntahan na handaan. Kumain siya sa restaurant. Ha? Uncle? Ikaw, Nognog, sanayin mo ngang hindi ngumiti kapag seryoso ang pinag-uusapan. Bakit ka nagtaka? Uncle, narinig niyo pala. Oo, narinig ko. Kumain sa restaurant. Walang handaan na pinuntahan. Hindi ko mapapalampas ang ginawa niyang ito. Hindi na malayan na, Uncle, ang pagdating ni Auntie. Patay ka ngayon, Uncle Protasio. Nandito na pala si Constancia. Lokong itong si Pipita. Hindi sinabi na nandito na pala ang asawa ko. Narinig ko ang sinabi mo, Protasio. Gusto mo talagang maghiwalay na tayo? Bakit ka nagagalit? Sina Pipita at Nognog ang nagsabi na hindi ka pumunta sa okasyon, kundi kumain ka sa restaurant. Ang galing naman nilang dalawa. Paano nila nalaman?
Si Pipita ang makakasagot niyan. Siyang nakausap ni Aling Alejandra. At ano ang kinalaman ni Alejandra dito? Teka muna. Alam ko na. Huwag na sana kayong magalit sa akin, madam. Hindi naman ako nagtanong kay Aling Alejandra. At narinig naman ni Protasio ang sinabi ng matandang madaldal na yon. Hindi man lang nakapagantay na tawagan siya. Yan daw kasi ang napag-usapan ninyo. Kahit narinig ni Protasio, anong problema doon? Mabutit nalaman niya na ayaw ko siyang makasabay sa pagkain at mapagtanto niya na gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya. Madam, Oh, bakit mo ako titigan ng ganyan, ha, Pipita? Akala mo nagbibiro ako? Ha, hinihintay ko lang ang babaeng ipapalit sa akin. Ikaw naman, Pipita. Hindi mo sinabi na dumating na si Constancia. Narinig niya tuloy ang pinag-usapan namin ni Nognog. wala naman yatang masamang sinabi sa inyo. Oo, kasi nagpakumbaba ako. Ano palang sinabi sa'yo? Bakit daw sa restaurant kumain? Ano kasi? Oh, bakit hindi ka makapagsalita, ha, Pipita? Bakit si Pipita ang tinatanong mo, ha? Katulong lang yan. At sinabihan ko na huwag makialam. Ano, natatakot ka sa akin, Protasio? Bakit naman ako matatakot sa iyo? Hindi naman nakakatakot ang itsura mo. Ikaw naman, matanda ka talaga. Kaya ako doon kumain sa restaurant kasi ayaw kita makasabay sa pagkain. Patunay na gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Ikaw kasi, hindi ka nakapaghintay. Natagalan ako sa mall kasi nag-shopping pa ako. Pinagyabang mo pa. Hindi ka ba nakabili ng damit mo sa abroad? Akala mo hindi ako magagalit sa pagiging daldalira mo? Bago ka magalit, may maganda akong ibabalita sa'yo. May chismis ba? Hindi chismis ito. May magaganap na handaan dito sa bahay. Birthday kasi ng anak ko at na-promote sa trabaho. Anong sinabi mo? Madadaig ba ako dito? Magpapatalo ba ako sa humihingi lang ng pasalubong sa akin? Mayaman ako kahit tabunan ko pa siya ng pera. Kadunay hata ito. Hindi na biro itong ginagawa ni Constancia. Una, hindi na kami nagtatabi sa pagtulog. Pangalawa, ayaw niya kong makasabay sa pagkain. Ano kaya ang pangatlo? Gusto na talagang makipaghiwalay sa akin. Pasubo talaga yung nagparating kay Constancia na naghanap ako ng ibang babaeng aasawahin ko. Kung bakit hindi ko maalala kung kanino ko nasabi yun, nagbibiro lang naman ako. Ano bang nangyayari sa iyo, Protasio? Para kang manganganak na pusa, hindi ka mapakali. Ay, nakahinga ako ng maluwag. Akala ko allergic ka na sa akin at ayaw mo na akong lapitan. Ano bang pinagsasabi mo? Parang awa mo na. Huwag kang makipaghiwalay sa akin.
Kahit sasayaw ako sa harap mo kung iyon ang hihilingin mo, wag mo lang akong hiwalayan, Constancia. Tumigil ka! Ah, Pareho namang kaliwa ang paa mo. oh, love me with all of your heart. That's all I want. Baliw! Tumigil ka! Ah, Huwag mo munang isipin ang paghiwalay natin. Maghanap ka muna ng magaling na kusinero. Bakit? Hindi pa ako naghanda sa pagiging turista ko. Bakit kailangan pa ba yan? Huwag ka nang magtanong. Basta, kailangan. Malaking problema ito. Upahan ko ang mga kusinero. Iuwi pang karne. Tapos maghugas ng mga pinggan. Pakitering na lang. Oo nga, ano. Oh, Bakit hindi ko naisip yan? Nasayang ang oras ko sa'yo. Diyan ka na nga. malikod na siya. Naiinis pa rin sa akin. Sana makalimutan na niya ang pagkainis niya sa akin kapag may okasyon dito dahil sa sobrang kasiyahan. Samahan mo ako mamaya, Pipita, ha? Pero teka, marunong ka bang pumili ng magandang gown? Medyo alam ko naman, madam. Pero anong klaseng gown, madam? Yung gown para sa koronahang rena o gown para sa maging ninang sa kasal? Oh, anong gown ang rena ng kukuranaan sinasabi mo? Isusuot ko sa magaganap na okasyon dito sa bahay. Nognog, halika nga. Bakit, auntie? Magpasama ako kay Pepita, ha? Pipili ako ng gown ko. Kaya ikaw muna ang bahala sa mga gawain dito sa bahay. Auntie? Huwag kang magreklamo. Gusto mong ikaw ang unang palalayasin ko, ha? Susunod na lang si Protasio. Si auntie naman. Kaka-nervyos naman kayo. Ito pa, may sasabihin ako sa iyo. Makinig kang mabuti. Kapag pumunta dito si Alejandra at tinanong ako, sabihin mo sa kanya na may importante akong pinuntahan. Ha? At wag na wag mong sasabihin na may handaan dito sa susunod na araw. Bakit ikaw ang nagwawalis, Nognog? Pinagpapawisan ka na. May importante kasing pinuntahan si Auntie Constancia. Nagpasama kay Pipita. Kaya ako ang katulong ngayon. Mabuti at wala siya. Bakit, auntie? Inimbitahan ko na noon. Pero baka ayaw kayong isama. May magaganap na handahan sa bahay sa Sabado. Birthday niyo, auntie? Si Marimar na anak ko ang may birthday. Dumalo ka, ha? May handaan pala sa bahay ni Alejandra sa Sabado. Anong sinabi mo? Sabado? Oh, bakit kayo nabiglang, Kel? Iyon din ang araw na may okasyon dito. Ipagdiriwang daw ni Constancia ang pag-uwi niya. Hindi yata sila nakapag-usap ng mabuti. O kaya'y nainggit si auntie? Anong naiinggit ang sinasabi mo dyan? Gusto mong isumbong kita sa auntie mo? Gusto nyo kayo ang unang isumbong ko, Uncle? Loko ka. At ano naman ang isusumbong mo laban sa akin, ha? Wala pa. Pero baka makapag-isip ako. Tumigil ka, Nognog.
Hindi ka naman bakla sa palagay ko. Ako pang sinabihan mo na bakla? Hindi ko bagay. Ang swerte naman ng anak ko. Dahil sa pagka-promote sa kanyang trabaho, binigyan siya ng kotse na service niya. Dapat 3 okasyon ang ipagdiriwang namin. Teka. Wala pa si Constancia. Marami ng tao. Ay, tatawagan ko nga. Baka nakalimutan niya ang araw na ito. Isasama kaya niya si Protasio? O talagang naghiwalay na sila? Ayan. Nagriring ng cellphone. Hello? Oh, bakit ikaw ang sumagot sa tawag ko, Pipita? Kasi po, hindi maharap ni Madam ang sumangot sa inyo. Nagsisidatingan na kasi ang mga bisita niya. Anong bisita? Nakalimutan niya yatang may okasyon kami dito sa bahay ngayon. Meron din dito. Ano? Naiinggit si Constancia. Ay, tignan mo nga naman ang mayaman. Kami pang magkapit-bahay ang nag-iinggitan. Mababakla yata ako, Pipita, ng di oras dahil sa nervyos. Pero sa palagay ko, hindi ko bagay. Palabiro ka talaga, Nugnog. Bakit ka naman ninenervyos? Wala na yatang katapusan ng pagdating ng mga bisita. Pumunta yata lahat ang mga kabarangay natin. Baka maubos na ang handa. Hindi naman siguro, oy. Si Madam. Sino kaya sa atin ang kinakawayan niya? Ako. Kasi ako ang kamag-anak niya. Sige, naiwan mo na kita dito, Pipita. Oh, bakit lumapit si Nugnog kay Constancia? Ikaw yata ang kinakawayan niya, Pipita. Magkamag-anak daw sila, sabi ni Nugnog. Kaya siya ang lumapit na kinakawayan ni Madam. Hayaan mo na. Para siya naman ang susunod na mapagalitan. Kahit kamag-anak pa niya. Ano ang masasabi mo sa handaan na ito, Pipita? Masaya, sir. Maraming tao. Talagang ganito ang mga tao dito. Kahit hindi sila inimbita, pupunta sila. Pero may tatanong ako sa iyo. Ano yan, sir? Inimbita ba ni Alejandra si Constancia na pumunta sa bahay nila? Kasi may handaan din doon. Pagkatapos, bigla na lang naghanda dito sa bahay. Sir, alam nyo naman ang kalagayan ko sa bahay na to. Isa lang naman akong katulong at ayaw kong makialam. Oh, isusumbong mo ba ako kay Constancia? Wala naman akong dapat isumbong, sir. Hindi ko ugali yung basta nagsusumbong ng kung ano-ano. Ayaw kong ako ang pagmulan ng hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Oh, salamat, Pipita. Mabuti na lang at lumapit si Nugnog kay Constancia. Hindi ko kasi masabi sa kanya ang gusto kong sabihin tungkol sa asawa ko. Kung hindi lang ako lalabas na kahiya-hiya sa mga bisita, kanina ko pa sana pinagalitan kayong dalawa. Hindi mo ba nakita ang pagkaway ko sa'yo, Pipita? Auntie, huwag niyong pagalitan si Pipita. Ako ang may kasalanan. Ang sabi ko kasi kay Pipita, ako ang kamag-anak niyo. Baka kung gusto niyong kausapin. Ano ba ang sabi ng Alejandrang yan, Pipita? Hinihintay daw kayo. Hindi niya kasi alam na may okasyon din dito. Yan ang napala niya.
Parang napakayaman naman nila kasi. Parang kung sinong maghanda. Pinagmamalaki yung anak niyang dalaga porkit na-promote sa trabaho. Correct. Mas mayaman pa kayo, auntie. Napapansin ko sa'yo, Nugnog, ha? Kung makasagot ka sa akin, para kang bakla. Kayo naman, auntie. Isa kong tunay na lalaki. Ay, ang sakit ng katawan ko. Mahirap palang ganito. Magpakain ng marami. Problemahin mong lahat. Pati ang paghuhugas ng mga ginamit naming mga kaldero, ako lahat. Akala nyo kasi kung sino kayong magaling. Akala nyo marami kayong pera. Birthday kasi ng anak kong dalaga. Kinantsawan daw siya ng kaopisina niya. Sayang, sabay tayong naghanda. Sabado ko lang kasi maharap. Mula nung dumating ako, hindi pa ako nakapunta sa opisina. Hindi bale. Hindi iisa ang araw. Sa bagay, pag-usapan nating mabuti, ha? Sa susunod, huwag kang sasabay sa okasyon na ipagdidiwang ko. Nagkataon lang yon, Constancia. Ikaw ang nakisabay sa akin. Naiinggit sa akin ang mayaman kong kapitbahay. Baka mas lalo kang mainggit sa mga susunod na araw. Huwag mong masyadong bilisan ang pagpatakbo sa kotse. Baka mabangga tayo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Mabuti naman at pumayag kang ipagmaneho kita. Wala akong pagpilian. Pero hindi ko makakalimutan na may kasalanan ka sa akin. Ha? Para malaman mo, iniisip ko kung kailan tayo maghihiwalay. Huwag mo naman akong takutin. Ninenervyos ako. Baka maibangga ako ang kotse. Subukan mo. Talagang palalayasin na kita. Teka. Sandali. Si Alejandra yatang nakasakay sa bagarang kutsing yun, ah. Kanino kayang kutsi yun? Mga kaibigan, abangan bukas ang pagpapatuloy ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Magkapit Bahay na Nag-iinggitan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!